Mount Olis View Deck. Mas mataas pa daw ito sa Mount Ulap. 7,900 feet above sea level. Kuha ko talon mo. Yeah, ganda. Mag-alas 8 ng umaga. Nandito ako ngayon sa may Buskalan Rice Field. Ganda rito. Mamaya pa kasi yung schedule namin ng pagpapatato kay Apo Wangod. Habang wala pa, muna tayo. Paganda dito. Thank you Lord, napaganda ng kalikasan. Thank you Lord. Woo! Pupuntahan ko sa yung falls, kaya lang pinagbabawal sa akin magpunta sa falls. Kasi may nalunod daw na bata doon. Pinagbabawal ng mga lokal dito na bumisita sa falls. Kaya dito muna, ito na lang yung tinantahan ko, itong rice field. Ganda. Ito yung source ng patubig nila sa mga pananim. Balik na tayo dun sa transient na tinuluyan namin kagabi. Mamaya pagkatapos namin nagpa-tattoo kay Apo Wangod, balik na kami ng Cavite. Ganda rito. Sulit yung pagdayo namin dito. Dayo Serye Episode 3. Maganda yung sinama namin na yung pinag-book namin ng tour dito sa Buskalan. Kasi may side trip siya. Sa pinuntahan namin yung una, yung sa flower farm, tapos Mount Olis View Deck. Tapos pagkatapos namin nagpatato, pagpa-uwi na kami, nadaan kami sa pinakamataas na hanging bridge sa Pilipinas, pinakamataas at pinakamahabang hanging bridge sa Pilipinas. Daang tao lang yung daan dito. Daanan to ng mga lokal para puntaan yung mga pananim nila. Ganda.
Ganda rito. Isa na nating napupuntahan yung mga dati sa mga sikat na YouTuber lang natin napapanood yung mga ganitong lugar. Ngayon, isa na natin na unlock yung napupuntahan. Good morning. 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 Hindi na ako nagpasama sa guide. Mag-isa ko na lang kinongker yung lugar na to. Hindi ka naman maliligaw kasi may catwalk naman siya. Ito pala yung tinatato ko kagabi sa mga tattoo artists dito sa Boscalan. Ito yung pinili ko. Ang meaning daw nito ay kabundukan. Yan, kabundukan. 1,000 yung presyo nito. Plus yung ginamit na karayom, 150. Yung karayom na yun, magagamit pa yun mamaya. Pag nagpatato ako ng signature tattoo ni Apo Bangod. Worth it yung pagpunta namin dito. Kasi marami kami napuntaan ng lugar. Saka yung dinaanan namin talagang puros kabundukan sa gilid ng bundok. Yung dinaanan namin. Ayun ang community dito. Maraming pasikot-sikot dyan. Pag bago ka pa lang dito sa lugar, malilito ka. Yan, kung gusto niyo magpa-book ng Boscalan Tour, si Sir Harold Kailaw. Kailaw Travel and Tours. Guys, inquire na kayo. Libre drone shot. Yeah, unlimited. Unlimited. Yeah. Thank you. Napakabait. Yeah. Recommended. Yeah. Highly recommended. Thank you so much. Yan. Harold Kailaw, Facebook page. Ayun. Yan. Yan, sulit yung package nyo dito kay Sir Harold. Oh, yan. Mayroon siyang libreng drone shot. Wow. Napakaganda. Yan, ganda. Pabook na kayo, Boscalan Tour kay Boss Harold Kailaw. Yan guys. Facebook, sa Facebook. Handa muna kayo. Yan. Perfect. Yan yung And drone. then, iikot ko lang yung drone. Paikot-ikot sa inyo. Hindi siya matipid sa drone. Gusto nyo solo shot, pwede. Gusto nyo couple, pwede. Barkada, pwede. Sulit yung ano nyo rito, tour nyo rito sa Boscalan. And then, lalapit sa harapan ninyo yung drone ha. Lalapit sa harapan nyo. Ayan. Ayan. Ganda. Tingin kayo dito. Nasa harapan nyo guys. Ganda ng mga Ayan, ito, shot ayan. ni Boss Harold. 1, 2, 3. Babayo guys. Nagpaturo ko sa kanya Patingin, paano babayo. gamitin yung drone. Ang ganda ng mga shot niya. Gusto niyo solo? Itong area na to, ito Solo? yung Boscalan Okay na yan. Rice Terrace. O, tapos na. Yung rice field ng Boscalan. Babad lang ang battery. Ayan yung community. Oo. Picturean ko muna kayo ng drone. Wait lang. Ito, tingin kayo dito ha. Nakaganda dito. Drone to, picture to ng drone ha. Sulit yung binaya namin dito. 1, 2, 3. Yun, isa pa. Joiner lang kami dito. Baliktad. Nag-avail kami ng joiner. 1,
Sinama ko yung anak ko tsaka yung bayo ko. Papakabait yan. Yung masyado mag-ano dyan. Hindi. Traditional. Matagal ko nang pinangarap to. Sabi ko sa sarili ko na kung magpapatato ako, doon ako unang magpapatato sa Buskalan kay Apo Wangud. At ito na nga, finally. Ito na siya. Kakaiba yung pakiramdam ng araw na to. Hindi ko maipaliwanag pero napakasaya ng aking pakiramdam sa oras na to. Pinakamatanda at pinaka sinasabing last mambabato sa Pilipinas. Okay. Yan, picture. Picture. Yan na. Dalawa. 9. Walo. Marayo na yan. Oh. 4:30 ng hapon. Pauwi na kami. Yung mga kasama ko nandun pa. Nauna na akong bumaba. Yung pinakahuling side route namin sa Hanging Bridge. Hindi naman na mahirap yung daan dito kasi sementado na yung dadaanan, hindi na katulad dati. Kaya kung ako lang tatanungin nyo, mas safe yung maglakad na lang
kesa sumakay sa ano, yung tram line. Mga 20 minutes na akyat at saka baba lang. Ay, malapit na nga tayo. Nakahingal lang yung pakyat, pero kaya naman, dahan-dahan lang. Ayun na yung aming bridge, malapit na. Dito may pulse pa dito eh. Yun sana yung gusto kong puntahan, kaso yun nga, pinagbawal na raw puntahan ng mga lokal kasi may na-aksidente na raw ng mga bata. Ayun, muga-uga. Muga-uga ang hanging bridge. Dito sa hanging bridge na safe. Kung takot kayo sa height, sasakay sa tram line. Ayan yung pulse. Kulay tsokolate yung tubig kasi kakatapos lang ng ulan. Ayan yung tram line, no? Tanaw dito. Sa camera parang hindi natanaw. Ito yung pinatato natin. Yung mountain, simbolo ng kabundukan at saka yung signature ni Apo Wangod, yung tatlong dot. Okay, Apo Wangod unlock. Whew, thank you Lord. Ten 24 ng gabi. Ilocos Sur na to, no? Ilocos Sur ba tayo? Ilocos Sur ba tayo? Ilocos Sur. Ano tayo? 1,500 above sea level, sir. Katas natin ang Atok Benguet. Sabi ng guide, kasing taas daw to ng Atok. Ayan na to. Napakadilim, walang ilaw sa kalsada. Ano dito ng gera? Anong trivia dito, boss? Ha? Anong trivia? Pinaganuhan dito ng isang gera, sir. Dati rin itong ano eh. Dating Dating ano ito ng outpost ng mga ano natin. naging ano to, outpost 1,500. Above sea level. Above sea Halos level. katapat niya po ang ano, Atok Benguet. Kasing taas ng Atok Benguet. Okay.